Alright. Welcome back everyone dito sa latest episode ng R&R/Deep Dive, kung anong tawag niyo dyan. Kasama natin ngayon, newly minted member of the Wikipedia community, Sir Ronald Llamas. Sir Ronald, tinitingnan ko sa Wikipedia kung nilalagay yung mga nicknames mo. Maraming Ah, nilalagay dito sa Ronald, including yung mga mali mong predictions. I know, ito na upo dito nakalagay. Ronald Llamas predicted that Ronald Bato de la Rosa and Aimee Marcos won't win, and he turned out wrong. And then the next sentence is, he's still considered as one of the most thoughtful and influential thinker. Tagot dalawang tao yata nagsulat yan. And then, nakalagay sa education, did not ah, graduate from UST. And then, the next sentence, he was the most famous editor of the US. Sabi ko, parang split personality yung gumawa ng Wikipedia. Ayusin niyo naman para medyo may flow. AI yata gumawa niyan. Hindi, Yung medyo DB, pangit. yung aking DVD, nandiyan ba yung DVD Ayaw ko? ka nga. Wait lang. Ta- Tanungin natin, mga kaibigan natin na editor dyan sa Wikipedia. Ano ha, yung page ni Sir Ronald, fresh na fresh eh. No, but Sir Ronald, big deal yan na meron kang Wikipedia page kasi ibig sabihin notable person ka na. And I just realized all this time, mali pala yung spelling ko ng pangalan mo. Double L pala yon. Hindi siya Oh, L-I. oh, So, yung lamas kasi nilalamas eh. Yosa. So, it's Yamas. Should be Yamas, right? Oh, Espanol eh. hindi kwan. Double L, Llamas. ¿Cómo se llamas? Yamas. Ah, Yeah, exactly. Like hindi Yosa, hindi Yosa. lamas. Exactly, Yamas. Ang lamas kasi may pagka rated R. Yun lang. Ito sa Ronald. Ito. Okay na. Ito yung first part. Maganda. Student activism, legit. Tapos yung political activism, nako, medyo mga chismis sa'yo sa Wikipedia nandito. Tapos may special mention pa yung kabilang channel. Oh. Yamas has Ah. made frequent appearances on shows and podcasts like kabilang channel where he shared his perspective on current maraming, political events. maraming channels yun. Nakakatawa yun. Notably, one of his forecasts in the said podcast, kabilang channel, was that the re-electionist Bato de Rosa would lose in 2012 election, which did not happen. Pero the next sentence, over time, however, he has become known for offering thoughtful analysis. Parang naging thoughtful na kakasabi lang palpak yung prediction. Pero Buti ano na lang, buti nangyari? na lang wala akong alam dyan sa Wikipedia na yan. Notable ka na, Sir Ronald. Your page is Mahanap nga yung kandyan. Mahanap nga yung Richard A. Darian sa Ay, hindi. Wikipedia. Yung sa akin, oh my God, ayoko na sabihin, di ba, during yung HDA, that whole incident, nalagay na taga-sub, daw ako, pag daw, grabe, binaboy yung page ko nun eh. Thank you sa Wikipedia moderators, nilock yata nila yung account ko kasi, binababoy yung account ko eh. So, Sir Ronald, so far, safe ka pa. Baka ako naman, baka accurate naman. Di, ito mukhang accurate sa'yo. After stepping down from his current position, Yamas kept a low profile, medyo dodgy, but remained active in cause-oriented groups. In December 2018, Paulo Duterte accused Yamas as part of a massive opposition network. Ito ba yung Matrix, Ronald? Okay, Matrix. Okay, Matrix. Ayan, okay ah. Kasama ko si Jollibee. Oo. Pero Defense Secretary Delphine Lorenzana dismissed the allegations made by Duterte and called it fake news. Totoo ba yan? Lorenzana defended you or kind of questioned that? Hindi naman, yung nakalagay kasi sa Matrix, merong conspiracy. Yung Ah, yellows, yeah, yung yeah. reds, yung military, etc. Yung sabi ko, walang Jollibee, kwenta yan, no? may Ano ganon. pangalan nung general na, ano? Yung general na parating nagsabi yung Red October. Yung Red October, naalala mo yan, yung Red October. Oo. Sabi ko, baka, yan, Oktoberfest yan ng beer festival. Ito, Ah, President Aquino defended Llamas and Akbayan from Corona's accusations. Totoo ba yan? Sorry, nagfa-fact check na ako. I want to make sure safe ka dito. Anyways, sinisisi kasi ako ni Corona sa impeachment niya eh. ayun. Okay. Gets. Oh, dito nilagay nila, Ronald Llamas played the role. Played a significant role during the impeachment. Sir Ronald, binabuking ka dito ah. Sa Wikipedia yan, wala akong sinasabi. Maybe you wanna double check it, Sir Ronald, kung may fake news. Ito, at he co-hosted Wakpo and Billionaire News Channel Cuatro Cantos. O ngayon, Cuatro Alas. Kami naman, Cuatro Alas Youth. Okay, Sir Ronald, with that long introduction, Yan ba yung 4 alas youth? sabi
ko sa akin na nagalit yata si Sir Ronald nung sinabi ko. Kaya, kaya tayo 4 alas yut eh. Na, absent yung pan, absent yung isa. Kaya naging 4. Ako yung plus one. Ako yung plus one. Ay, ito na, Sir Ronald. Ang dami natin pag-usapan. Yung Okay. Snow White. Yung ba yung Snow Fund ni Sarah, Bongo, Sarah together, everything. But I want to start with one thing again. Ito ka na naman, Sir Ronald. Talagang ano ka na, no? Iconoclast ka. Yun ang branding mo, no? Ang sabi mo, hindi totoo yung sinabi ni Attorney Jez na worst ombudsman ever si Martires. Ang sabi mo, he's a non-entity, non-ombudsman. So ano siya, Correct. figurine siya, Ha? decorative figurine. Oo. Dahil kinontradict niya yung essence ng pagiging ombudsman. As the tribune of the people, naging tribune siya ng government officials. Diba? Imagine mo, no? Nag-propose pa siya ng batas na yung magkikriticize sa SALN na tinago niya, no? Ay pwedeng makulong ng 5 years. Imagine, yung magkikriticize sa lifestyle ng mga government officials, no? Ay kwan daw, ay dapat ipagbawal yung mga lifestyle check na yan dahil ano ngayon kung distorted yung values ng mga government officials, no? Ang dami niyang kwan. Talagang Martinez is the epitome, no? Epitome of what? Of what an ombudsman should Should not. never be. Should never be. Oo. Oh, should never. Yeah. Pero how can you not be something that is not there? Do you get, Sir Parang double negation. Correct, correct, He's a correct. non-entity. Double How can you negation be a yan. non-entity? Double negation yan. Medyo, Napaka-deep mo ah. medyo Hindi ko alam na Hegelian. deep, hindi ko alam na deep ka pala. Sir Rod, pakita ko ba yung mga calculations ko dito sa mga Ah, quantitative ah. Kaya nga Yeah. pinopose ko ngayong Halloween bukas, magpagawa ng mga maskara ni Martires. Wait lang. Nakita mo ba si Humba, ay si Harry Roque? Nakita mo yung mga picture na yan, ginagawang Halloween. Ang sama talaga ng tao. Isa pa yon, isa pa yon. Pagawa rin tayo ng maskara na mukha ni Harry Roque. The Humba Queen, oh, Humba King. Parang Humba Youth. Humba Youth. Parang maling pakinggan ng Humba Youth. I mean, Sir Ah, Ronald, is martires a verb? Like don't Harry Roque me. Is martires a verb also? Wag mo i-martires yan. Is that the verb now, Sir Ronald? Ganun ba yung level? pwede, pwede, pwede. Galing mo talaga. Galing mo. Ah. Hindi, nakawala ako, may Shakespeare ako next to me here. Kaya medyo umangat ng Ah, konti ang aking. ah, Diba? Don't martyrs me. Kasi marites me. Parang don't marites me. I mean, don't martyrs Oo. me. Diba? But, Grabe yan. Grabe yan si Martires, no? Parang, alam mo naman, hindi perpekto ang mga ombudsman. Especially si Merceditas, no? Especially, sino ba yung sinundan niya? Si, Conchita oh, Morales? alam mo naman, hindi sila perfect. Pero, grabe naman si Martires. Grabe. At pinagmalaki pa niya. Pinagmalaki pa niya, dinipensahan pa niya yung kanyang posisyon na yung mga government officials should be protected by the ombudsman against the public. Against the public na iwe-weaponize. Iwe-weaponize yung mga SALN, iwe-weaponize yung lifestyle check, iwe-weaponize yung COA Wow naman yung reports mga politiko, no? against public officials, di ba? Talagang sobra. Dapat malagay sa kanyan sa history books. No? Sa history books. The best non-ombudsman ever. That you should not emulate. Not emulate the non-entity. Sir Ronald, I was actually double checking his background. Paano naging associate justice tong tao na to at ombudsman? I was looking at it. He was not a stellar lawyer. Meron pa nga kaso laban sa akin nung judge siya, di ba? Sinampahan siya ng kaso ng ibang judge ng RTC
na may mga questionable talaga siyang ginawa. Meron, I think there was a murder suspect na sobrang obvious may maling nangyari. He was accused of kind of like, Mickey Mousing the process. I mean, how did this guy become Supreme Court member and then an ombudsman for heaven's sake? Is it Kaya ka kwan eh. Kaya ka na indirect contempt eh. Oo nga pala, sir? Hindi pa tapos. Kaya nga sabi ko youth Kaya ano rin kami, parang Duterte Ha? youth kami. Mataas ba pagtingin mo sa Supreme Court? Mataas talaga, Sir Ronald. Kaya nga bata Sobra, pa ako sobrang taas. Oh. Kaya nga, I'm Mm. glad Digong took him out. Parang he did a service to Yeah, that yeah. August institution by putting him. Yun lang, na-sacrifice lang yun. Saan kuweba ka ba nakatira? Yung kabila ng QC circle kami. Ha? Nasa QC circle lang tayo. Ha? Hindi, hindi. Honestly, Sir Ronald, kasi from Conchita Morales time, like, I interviewed also Justice Conchita. I mean, ang taas ng level. I mean, hindi perfect. But I think Conchita Carpio Morales really did a lot. So I was thinking naman, after that, sana naman mayakan ng konti. Pero grabe naman to. I mean, yung conviction rates niya, baksak talaga over the past 3, 4 years. Oo. Halos wala siyang From, ginagawa. Tapos sabi niya, dapat hindi conviction rate ang basihan ng performance. So anong basihan ng performance niya? Figurin kayo? For decoration? grabe, from more than 65% na conviction rate, bumaba sa just a little over 20%. Matili mo yun. No? Tapos pinagmamalaki. Sa dami pa niya mga secret decisions. Institutions, Kaya yeah. na ako nakakita ng ombudsman na may mga secret decision. Parang post-dated check. No? Parang yung Hindi kay binabayaran. Joel Villar, parang post-dated check. No? Ikaw naman, Lalabas Sir lang pag Ronald. kailangan. Sir Ronald, saan ka naman galing, sir? Anong kuweba ka galing, Sir Ronald? Uso na yung mga ganyan post-dated decision check na yan. Sir actually, Ronald, actually, never pa ako nagkaroon ng post-dated check. kasi walang bank na magbibigay ng check sa Uh, Sir Ronald. Baka scam ka agad uh, mangyari. uh, But Sir eh, Ronald, do you think Martirez should face administrative cases at this? I think Justice Ascuna has already dapat, that. Yeah, dapat kasuhan. dapat. Ang tingin ko, marami siyang nilabag eh. Dahil binaboy niya eh. Yung Code of Ethics. No? Code of Ethics and Corrupt Practices Act ng public officials. Binaboy niya eh. Dapat may parusa yan. Dapat may parusa na ine-epitomize ang corruption. No? Rather than yung integrity ng public service. Yung public trust, winasak niya. In a few years, in 7 years, ang laki ng damage na ginawa niya. Kaya dapat naman, kahit papano may sanctions yan. Kahit papano may sanctions yan. Paano kung, kung papalusutin lang ng ganyan-ganyan, anong klaseng bansa tayo? Diba? Anong klase nga, Sir Ronald? Anong klase nga, Sir Ronald? Nga. Well, kung makabalik yung mga Duterte, Yeah. sabi nga ng ilang mga foreign ambassadors na hindi ko nababanggitin kung sino, Si ano, si ano, magiging parang failed state tayo. Failed state. I think technical term, Sir Ronald, is fourth world. Fourth world. Yeah, Medyo yeah, magtabawa pa tayo from third world. But, yeah. Sir Ronald, whew, can't you say na dahil nga sa kalokohan ng ginawa nila Martires na nabubuking lahat, lumalabas ang baho, actually, biglang binibigyan na attention ng tao ng ombudsman. I mean, akalain mo ngayon, ang dami na nanonood pag ombudsman ng topic eh. Di ba? Dati parang hindi, parang I'm not sure kung na-appreciate ng tao gaano kalaki yung role ng isang ombudsman para sa demokrasya. Yeah, kaya nga swerte si Ombudsman Remulla. Kaya siya swerte. Dahil after Martires, how can you go wrong? Di ba? Even zero is an improvement. Oo. Lalo na, nagre-level up pa siya. No? Ni-reverse na yung SALN na resolution na ginawa ni Martires. Uh, Kinuha niya mula sa archive yung mga usapin halimbawa sa uh, uh, Parmali at saka iba pang mga inupuan na kaso ni Martires, ha? So tapos tinanggap niya yung mga naka-file na mga kaso at mukhang open siya na kasuhan yung Vice President kahit siya ay impeachable official.
hindi siya matatanggal, pero pwede siyang kasuhan. So, ang dami niyang kinukuha ang dami niyang binubuksan na hindi ginawa. Hindi lamang ni Martires, kundi previous ombudsman. Kaya tingin ko, maaalala si Remulla. Maaalala siya. In a No? good light, you mean? Hindi ko naisip na si Remulla would be an ombudsman. Or At any hindi ko rin Romulia for that naisip na he matter. will be a, a much better ombudsman than his predecessors. Dahil si Remulla kasi politiko yan eh. Di ba? Politiko yan eh. Siguro kung ikaw ay nagkaroon ng karamdaman na munti ka lang mamatay, siguro nagkakaroon ka nagkakaroon ka ng road to Kairos. Di ba? Nagkakaroon ka ng defining moment. Na ang habol mo na lang ay legacy. Um, Sir, before we get a bit too metaphysical about this and all, kasi yeah, I mean, you may have a point, but I mean, we hope Remulla stays healthy and strong for the next 7 years kasi mahabang usapan yan. So much can happen over the next 7 years. So our prayers for him, even though we may not agree on many things or, kasi ngayon lumalabas yung mga video na kasama si Remulla at Marcoleta doon sa ABS-CBN, di ba? Yung mga, Hmm. back in the day, these were all together, these people, right? They're all Team DDS. I think, we should remind everyone bago nagwatak-watak itong unit team na to. What about yung cleanup dun sa 11th hour appointment? Natawa ko dun sa explanation ni Martires na ano lang Mag, yan, yung mag, 200 na nilagay niya, hindi naman kami political charot-charot. Magbe-break na ako dahil kung magsasara na tong coffee shop Ay, dito sa oh my God, Kwan. wait So I lang. have to go. So Saan ka lilipat lang ako pumunta? sa loob. Okay. Lilipat lang ako sa loob. So tuloy I'll mo lang. pause ko lang, Sir Ronald. No Hindi, problem. hindi. Tuloy mo lang yung kalmo. Yung iyong rambling. Sige, Sir Ronald. Natakot ako pwede ka, na maano ako. pwede ka rin, pwede ka rin mag-rant. No? Habang wala ako. Pwede Sir mo rin Ronald, akong banatan. the Pwede mo whole rin akong point of banatan habang wala inviting ako. you is to take a break from my usual ranting. The whole point is to outsource the ranting to you, and then now I have to rant while you're there. Uh, Sige, Sir Hindi ka Ronald. lilipat lang ako Pasok ka na, dahil pasok ka na, pasok ka na. kukunin Ipapause ka na lang. itong mga kwan eh. I-pause ka. Alright. Alright, Sir Ronald, since parang naging vlogger mode ka na, motion version. Bakit wala? Dapat Sir Ronald, sino ba? Alam mo Sir Ronald, sa dami mong supporters ngayon, kuha ka ng volunteers team. Lahat naman tayo, wala tayong budget eh. Pero pa-volunteers ka na lang Sir Ronald. Para may tagahawak ng mo, ganun-ganon. At at 10:30 p.m. baka wala ka ng volunteers na mahatak. Yun nga eh. Ayun lang, oo, yun lang. Ibang time zone lang kasi Sir Ronald eh. But Sir Ronald, speaking of malaking budget, lumabas na yung SALN ng itong mga ibang politiko. Interestingly, nag-release na silang lahat. Ba't yung mga DDS senators? Ito hindi DDS to, pero Chis Escudero is as wealthy or not as wealthy or as unwealthy Risa. as Riza. It's like exactly 18 million. Para like, why is that a bit, Sir Ronald, slightly a tad, bakit, like, Sir Ronald, yung parang palang may, Almost kwan siya no? Almost 30 years siyang politician. Congressman, uh, senator, governor, no? So, tapos ang pangalan niya Escudero, yung tatay niya dating cabinet secretary ni Marcos, 'di ba? Tapos yung nakita naman na niregaluhan niya ng $1 million worth ng singsing yung kanyang asawa, 'di ba? $1 million worth ng singsing. Tapos 18 million lang yung kasi kanyang naubusan nga, naubusan. Baka, talent, no? baka naubusan talaga kaya 18 na lang natira. Baka No? Sir Ronald, naubusan talaga. It makes sense. Naubos sa asawa. O kaya, marami nagkautang-utang siya, kaya naging 18. No? Pero kahit i-stretch mo yung imagination mo, hindi mo ma-imagine na siya yung pinakamahirap na senador. No? Tied with Risa. Tied with Risa. Being a Senate President. Tapos may isa pa ron na senador, nakatira sa Forbes Park, 70 million plus lang yung kanyang SALN. No? Tapos yung anak niya, billions. No? Billions. No? Batang-batang anak, billion-billion Baka ang, generous na siya na pass ang down niya na. pagmamayari. No? Baka Tapos may isa pang senador doon, nagbigay ng 76 million sa campaign kitty ni Digong noong 2016.
Tapos yung kanyang SALN ay 100 million. So, alam mo, dapat seryosohin yung SALN na yan eh. Talagang i-research. No? I-research sa LRA, ano ba talaga yung properties nila at saka ng kanilang pamilya. I-research sa LTO, ilan ba talaga yung kanilang mga kotse. I-research sa AMLA, ilan ba talaga yung dumadaan sa kanilang mga bank accounts. I-research sa uh, Bureau of Immigration, nakakailang trips ba sila, no, per month, per year, abroad. So, lahat yan pwedeng i-triangulate eh. Dahil meron niyang data, meron niyang information at ibubunggo mo dun sa kanilang SALN. Alam mo ba, Richard, na pwede kang makulong ng 1 to 6 years kung finalsify mo Oo, yung yung iyong SALN. talent, exactly, yeah. No? At ikaw ay permanently banned from running, no? Para sa iyang any public office. So matindi ang parusa dyan. Ha? Ang problema dahil hindi sineseryoso, people can get away with it. Parang, parang pinagtitripan tayo. Parang pinagtatawanan tayo dahil papayagan din naman natin. Diba? So, these guys have to be made an example. Itong ginagawa nila na impunity, lalo na sa gitna nitong anti-corruption scandals, ay dapat talaga seryosohin. No? Dapat seryosohin. Kaya dapat yung gobyerno, para hindi naman silang magmukhang gago, katulad natin dalawa, no? Ay, Ginamay mo na naman ako, Sir Ronald. oh, kailangan seryosohin Toxic nila ito. masculine. No? Oh, at least sinama ko yung sarili ko sa iyo, imbis na ikaw lang. Ayan na naman tayo. Hindi ko kamukha yung tatay ko kamukha niya ako. Parang gano'n na naman ginagawa mo sa Ronald sa akin eh. Hindi tayo magkamukha, kamukha mo ako. But Sir Correct. Ronald, um, Hmm. but the ICI so far is recommending cases that are against half a dozen individuals, including a congressman, including Zaldico, so two congressmen at least nakita ko, plus a DPWH undersecretary. And then there's Jinggoy and Joel. So hindi na sila safe? And bakit sila lang? Tanong First yung batch pa tao. lang yan eh. First batch pa lang yan. Marami pa yung mga parating. Halimbawa, wala pa dyan yung mga DPWH. Wala pa dyan yung maraming mga contractors. Diba? First batch pa lang yan. No? Kaya I'm sure padadagdagan pa yan. 100% sure. Padadagdagan pa yan. So there'll be new batches coming. Tapos, nagsisimula pa lang yung ICI. Mag-resume lang yung Blue Ribbon sa November 14. No? Yung Quadcom, mag-resume yan next month pa. So, pero ayun na, yun yung problema rito. The government, the president, can afford to dilly-dally. No? The president cannot afford to be slowing down dito. Dahil hindi to slow burn eh. Hindi to pwedeng slow burn. People are impatient, people are angry, and because of that, people are suspicious. Kaya nga maganda yung ginawa ng ICI na after several weeks, pumayag na rin sila na mabuksan yung kanilang mga investigation at maging transparent, no, at i-live stream. Dahil kung hindi nila ginawa yan, tapos wala yung Blue Ribbon, ano nang makikita ng tao? Wala na silang makikita. Di ba? Lalo silang magiging suspicious, lalo silang magiging impatient, lalo silang magiging galit. At dahil dyan, pwede yang i-hijack ng other insidious forces na gustong dalhin yung outrage na yan towards a different direction. So, Sir, do you think this is just the beginning that even more senators could be seriously affected? So, hindi nag-work yung tahimik lang si Jinggoy? Kasi, di ba, tahimik na si Jinggoy, hindi na siya na... Oh my God. Sige, Sir Ronald, konti na lang. So, Yeah, yeah. hindi nag-work yung tahimik lang si Jinggoy. Nangyayari din sa akin yan, yung na-off lahat, pero andyan pa rin. May naglilinis sa likod ko, may nagugas Yes. sa harap ko. Buhay vlogger. Ito pa namang building na ito. Nandito yung Meralco. Siyempre, nagka-cost cutting, Sir Ronald, para ma-subsidize yung mga ano natin, katulad natin na mga Uh, uh, ordinaryong mamamayan. So, you expecting more senators to be affected, Sir Ronald? Like, how many senators do you think? ang alam ko yung isang testigo, yung isang evaluate. Ang lumalabas pa lang nabanggit na tatlong Anim. Wait lang, Sir Ronald, natatakpan mo yata yung speaker mo. Wait lang.
yung audio mo. Pwede ka naman umupo, Sir Ronald. Although baka masira yung damit mo. Nawala yung audio mo, Sir Ronald. Natakpan yata yung audio mo. Hindi kita narinig. Yeah, okay na. Sige, Sir Ronald, you were saying. Nawala lang audio niyo. Parang Ah, nasa war zone tayo nag-interview. Sige lang. may construction, may construction pa sa tabi ko. So sorry. Hindi ata tayo best time. Pero sige lang, Sir Ron. Oh, Napapamahalang tao sa atin dahil sa ating mga ganyan effort. Thank you so much, Sir Ron. Yeah, papunta na tayo sa last part. I just want to get itong Senate part before I talk about, of course, Sarah and Bongo, the last part na importante. ah, So, Sir Ronald, ano? ilan ang expectation niyo overall? How many senators could be affected by this ICI investigation? Ah, tingin ko at least anim pa yung may involved dyan. At least, no, anim pa. Kaya, hindi naman pwedeng sobrang dami dahil might create a constitutional crisis. Sobrang dami. Tsaka bang mapunta Pero, ng preso? oo. Kaya, halimbawa, ang sabi nila, 67 congressmen ang involved dito. And that's a fourth of the entire Congress, di ba? So, A fifth, yeah. so medyo hindi ko alam kung saan nila dadalhin to. Mukhang kahit naman yung presidente, hindi niya alam kung saan niya dadalhin to eh. Yeah, I mean, this could Nagsalita, still get out of nagsalita na control. siya nung isang araw, kahapon, na huwag daw maging impatient yung tao dahil gusto nila ironclad yung mga cases, etc. etc. That won't work eh. That won't work. You cannot explain away itong mga investigasyon na talagang mabagal, talagang mahaba ang case build-up. People won't accept that. No? But in the Kailangan bilisan. But in the meantime, kamusta mga Diskaya? I mean, it looks like the focus has slightly shifted away from them. Mukhang hindi naman. No? Una, hindi na sila, after nila magmalaki na hindi na sila magta-testify, after nilang magyabang na mas kailangan sila kaysa kailangan nila yung pagiging state witness, ay mukhang seseryosohin na sila. No? Tingin ko ay Yeah. malapit na silang kasuhan either plunder or malversation with falsification of public documents. Yung malversation na 8 million together with falsification is also non-bailable. So hindi lang yung plunder na 50 million up ang non-bailable. Even malversation na 8 million is also non-bailable kung kasabay yung falsification of public document. Yeah. So tingin ko ay as we go along ay bibilis yan. Bibilis yan. Lalo na hinahabol nila na merong mga makasuhan or even makulong before the November 30 rallies, which is practically a month from now. Oh, yeah. So that's really the big things that without giving away too much, Sir Ronald, may plano ba to remind everyone that they should behave themselves? Is that what's the goal next month? Kasi nagawa na yung first big move eh. So what's the next level now? Well, ang tingin ko, itong mga insidious forces na gustong i-hijack itong outrage na ito ay medyo on the defensive dahil pumosisyon na strongly yung Catholic Church against military junta, revolutionary government, snap elections, while maintaining yung kanilang outrage laban sa corruption. Yung labor at saka business, for the first time, nag-sign ng isang statement last Sunday uh, laban sa corruption and at the same time, laban sa any extrajudicial, extra-constitutional means, no, para gamitin itong outrage na ito para babagsakin ng gobyerno. That's historic dahil usually management and labor ay on opposite sides. So Ikatlo, itong mga foreign entities, embassies, multilaterals, tingin ko meron din silang ginagawa silently. No? Dahil malinaw sa kanila na yung magma-maximize nito ay pwedeng gamitin ng China. No? Kaya
Maraming kwan dito, maraming mga variables na involved. Saka stakeholders, yeah. Yes, yes. And last Kaya, point, speaking of variables, sir, sorry, I caught you there because ayoko mapagod ka rin. You know naman how much I love us discussing and bullying each other. But the what about the Bongo Sara picture? I mean, obviously some critic who say plastikan lang yan, but at the same time, mukhang magandang smile ni Sara, very mukhang genuinely they need each other na ngayon. Ano ba yan? Stick close together. well, in spite ng mga dynamics nila na nagiging public din, existential na ito eh. Ang alam nila, more than a week ago, na nag-press con sila separately, ang sinasabi nila, papunta na sa kanila. Papunta na sa kanila yung investigation. So that wasn't lost in translation. Malinaw na alam nila na yung kanilang survival is at stake. Kaya hindi naman rocket science para makita, para ma-analyze na kailangan nila mag-unite at this point. So they feel threatened. Of course, of course. Lalo na dahil sa actuations, statements ni Ombudsman Boying Remulla. And Kaya nga ginawa nila lahat para hindi ma-appoint si Kwan si Remulla. Pero they failed. they failed nga and parang naging palaos na rin yung mga Barzaga, yung mga ganun mga types, no? Medyo yung papa-abolish pa yung Philippine Coast Guard. Medyo parang nakakalat na sila, no? Medyo parang Chavez style. Biglang bakit parang pro-China bigla yung sinasabi, di ba? I mean, doon sila nakakalat eh. Noong una may Sabi nga message ni din sila eh. sabi nga ni Coast Guard spokesperson Jay Tariela kahapon, sabi niya, eh baka ang kausap ni Congressman Barsaga yung mga pusa. Yun. So, ibig sabihin, marunong na rin sumagot. No? Dahil may mga bagay na hindi mo na dapat patulan. Just make fun of it. It's not worth it. Yung una kasi mga sagot ni Commodore J. Tariela, seryoso eh. Pero yung pinakahuli, tapos tumigil na siya, Meow meow. he just made fun of Barsaga. That's the way to do it. Diba? You just mock it. Binibigyan mo Parang lang siya ng platform eh. correct. I mean, obviously desperate for attention yung taong yan kasi wala naman masyadong achievement sa buhay. Mukhang yun lang naman ano niya, attention economy. Last talaga to Sir Ronald kasi alam ko nanginginig na yung kamay. Ang hirap naman ito, parang nagigilty ako sa mga tanong ko Sir Ronald, baka sisisihin ako. Ito na talaga, Parang hindi ka naman nagigilty. Oh. hindi nagigilty ako para sa production na mag-edit dito. Ang frame na napupunta dito, may sky, ano na, kawawa yung editor. Hindi naman Uh, kasing level ng kabilang channel, pero may konting editing. at least authentic. Diba? Parang ayoko ng authentic Sir Ronald. Kailangan ko ng Michelin star. Kahit naman once sana. Medyo, Masyado namang mataas ang standards mo. Sir Ronald, kailangan naman medyo umangat-angat ng konti sa buhay. Naghihirap tayo lahat. Although hindi ko na kay Cheese, bakit hindi parang naghihirap na rin siya. But Sir Ronald, ito, huling-huling ano to. Should Uh, Bam and Kiko and Reisa and Cardinal, should they come closer together and also show united front there? Do you think it's more important visual? Definitely. Definitely. Pero kahit inaayos pa nila yung ganung mga bagay, yung ganung dynamics, dapat mismo silang lahat mag-level up. No? Halimbawa, si Lenny na nire-recognize pa rin ng karamihan as the leader of the Pink movement, dapat sana mas magsalita siya dito sa mga issues na ito. Di ba? Dapat siya pa rin ang tinitignan as the leader ng Pink. Kaya, yun, aside from consolidating, kinakailangan nilang mag-level up. Dahil hinahanap na lang, hindi lang ng kanilang base, hinahanap na ng lahat eh. Right. Ba't sila tahimik? Ba't hindi masyado nagsasalita? Is it because they're worried na maging mukhang epal sila? Parang Barzag. Walang pa dito, walang epal eh. Tsaka hindi naman sila titignan na gano'n eh. I'm sure, 100% sure, hindi sila titignan na epal. Mas ang tingin nga sa kanila, bakit sila tumahimik? Which Mas is a ganun pa recurring eh. problem, isn't it, Sir Ronald? Like, we have been saying this since August 2022, right? Like, nasaan yung Pink Movement? Nasaan yung show? Siguro baka tayo kinakailangan tumahimik. Baka tayo yung epal, Sir Ronald. Medyo, baka Feeling ko, tayo.
Parang feeling ko every time nag-ano tayo, tinitira natin yung mga epal, mga, di, epal lang, tapos I'm sure nag-eye roll mga tao, if only these two knew na anong sinasabi ko. Baka, baka pag tumahimik tayo, magsimula silang magingay. Kasi sasabihin nila, we'll take credit. Kasi pag naging ganyan, Ayan. si sasabihin ni Darian tsaka Ronald dahil sa suggestion nila nangyari, para walang credit. Grabe. Sir, alam mo, Sir Ronald, I think there's something to what you're saying. Hindi ko pero balita ko, Sir Ronald, lumalaki na yung braso mo rin, ah. Balita ko, lumalaki na rin ang katawan mo ngayon, ah. Medyo, ano Medyo, na. medyo. Nakakahawak na iPad. On that note, Sir Ronald, may you have a healthy rest dahil humahaba itong Wikipedia page ko. Forward ko yung Wikipedia page sa mga volunteers mo para ayusin nila. Sige, forward mo. Salamat, Sir Ronald. Have a good Bye-bye. day. God bless. Thank you. Pawis na ako eh.